ang Panginoon at purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Siawit kayo sa Panginoon, isang bagong pag-ibig. Siawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkakaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay, hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan.
Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan. Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon? O poon ika'y ibabansag, pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa lahat. Malalim ang pinanggagalingan ng ating ebanghelyo. Gusto ko po lang sana na sumakay kayo doon sa aking pagpapaliwanag para makapasok tayo doon sa tema at mensahe ng ebanghelyo. Una, ang lugar na banggit ang Caesarea Philippi. Ang Caesarea Philippi ay isang lugar na tinatawag nilang the last frontier of Israel. Pag sinabi nating the last frontier, yun bang punong-puno ng kagandahan? Yun bang hindi pa masyadong nasisira ng kalikasan o ng tao? Katulad natin sa Pilipinas, ano ang tinatawag nating the last frontier of the Philippines? Aware ba kayo? Palawan. Diba? No? Kasi napakaganda ng Palawan. Pero ito ay nasisira na sa pamamagitan ng pagmimina. Kaya nakikiusap yung ating mahal na obispo kasama ng mga tao na tigilan muna sa loob ng 25 taon ang pagmimina dahil nakararanas na sila ng mga sakuna o dulot ng pagkasira ng kalikasan. Sayang nga naman kung ito ay masisira dahil sa pagmimina. Balik tayo doon sa Caesarea Philippi. Para lang po maunawaan ninyo anong ibig sabihin ng last frontier. Ang Caesarea Philippi ay binubuo ng 4 na nayon kung saan si Jesus ay naglakbay mula doon sa Nazareth or sa Capernaum patungo doon sa taas, the last frontier na halos malapit na sila sa Palestine. Masyado nang malayo. Ganun pa man, ito ay pinangalan ng Caesarea Philippi dahil ang bayang Israel ay hinahati sa 4. Kaya nga ang tawag sa mga namumuno, tetrarka. Anong ibig sabihin ng tetrarka? 4. Kaya meron tayong tetrapak. Di ba? 4 na bahagi. At ito ay nakabilang kay Philip. Sino po si Philip? Kapatid ni Herodes, na kaaway dahil nakikiapid sa asawang si Herodias. Parang nag-history na tayo, no? Ganun pa man, ano ang ibig sabihin nito? Pinangalanan niya ito, Caesarea Philip, sa akin. At doon sa pinaka-emperador ng Roma na si Julius Caesar. Kaya Caesarea Philippi. Dahil sakop niya, ipapangalan niya sa kanya. Anong ibig sabihin nung bayang iyon? Ang bayan pong iyon ay napakaganda. Ito ay binubuo ng plateau. Ibig sabihin ng plateau, isang malapad na lugar na alam nyo ba na ang plateau na yon ay punong-puno ng malalaki at matitibay na bato. Doon sila nakapatong sa matitibay na bato at sa mga batong ito lumalabas ang tubig na nanggagaling at nagsusupply sa Jordan River patungo sa Dead Sea. Ang ganda, no? Kung aaralin natin. Pero mayroon pang isang bagay na ang lugar na iyon ay dedicated sa Diyos ng mga Hellenistic culture or Roman culture na si God Pan. Pan, ang Diyos doon si Pan. Kung inyong maririnig, anong ibig sabihin ng pan? Tinapay. Diba? Pandesal. Tinapay. Pandesal, tinapay na may asin.
Kaya hindi pwedeng mabuo ang pandesal kapag walang asin. Pandesal, pan, tinapay. Kung idudugtong natin sa buhay ni Jesus, napaka-meaningful nito. Bakit po? Sino ba ang buhay na tinapay? Di ba si Jesus? Sa lugar na yon, kaniyang ipinakikita sa mga alagad na hindi ang Diyos ng mga Roman Hellenistic culture ang tunay na tinapay ng buhay. Kung hindi ako, si Kristo ang tinapay ng buhay na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Doon sa bato, ano yung bato? Doon din dineklara ni Jesus si Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Doon sa batong iyon at ang tubig na nagbibigay buhay. Background pa lang po ng Ebanghelyo para maintindihan natin. Ngayon doon sa lugar na iyon, nagpakilala si Jesus kung sino siya. Kaya lang, wala na tayo sa Caesarea Philippi. Tayo ay nasa UAE. Anong ibig sabihin ng UAE? Understand? Ano yung E? Tulungan nyo ko, ano yung E? Understand? A muna. Understand, accept, embrace. Unawain, tanggapin, yakapin. Dahil hindi natin kailanman mauunawaan si Kristo kung wala ang tatlong bagay na ito. Unawain natin na si Kristo ay naparito bilang Kristo, tagapagligtas ng ating mga kasalanan, na hindi halos maunawaan ng mga alagad na sa kabila ng kanilang pagsaksi sa lahat ng ginawa ni Jesus, hindi pa rin nila nauunawaan ang misyon niya na iligtas tayong lahat sa kasalanan. Only a person who understands Jesus will be making a deeper relationship with Him. Kaya yung mga taong hindi nauunawaan si Jesus Nazareno ay hindi rin nauunawaan kung bakit mayroong paghihirap sa mundo. Hindi ito buhay na masarap. Hindi ito buhay na palagi na lamang maginhawa. Kung hindi buhay na ibinigay ni Jesus upang magbata at magtagumpay sa hamon ng buhay. Hindi ka Kristiyano kung wala kang krus na pinapasan. And that's understanding. You can only accept, matatanggap mo lamang ang lahat ng bagay kung iyong nauunawaan. Dahil kailanman, hindi ka makatatanggap ng isang bagay kung hindi mo nauunawaan. Kaya mga bagay na dapat nating unawain ay ang bagay lamang na pwede nating tanggapin. At kung naunawaan na ninyo at natanggap na ninyo, oras na upang yakapin ninyo. Sapagkat si Jesus ay inunawa, tinanggap, niyakap ang kaniyang misyon. Dahil kung hindi niya yun ginawa, wala tayong pagkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Hahanap tayo ng pagkakataon. Hahanap tayo ng isang bagay o lugar
kung saan kaya kong tanggapin, unawain at yakapin ang misyong ibinigay ni Kristo. Progreso po ito. Ang pag-unawa, pagtanggap at pagyakap kay Jesus ay proseso ng paglalim ng aking pananampalataya. Hindi lamang paglalim, kung hindi pag-ugnay ng aking personal na pagkakilala kay Jesus. Kaya itinatanong din sa atin, sino ako ayon sa inyo? Hindi ayon sa naririnig ko, kung hindi ayon sa inyo. Jesus is going down personal. Pinepersonal tayo ni Jesus ngayon, sino siya sa inyo? Hindi lang ako manggagaya sa naririnig at nakikita ko kung hindi gumagawa ako ng paraan upang magkaroon ako ng personal na relasyon kay Kristo. Dahil kung personal ang aking relasyon sa Kanya, only then and only on that time, mauunawaan niya at mauunawaan ko ang nangyayari sa aking buhay. Bakit ako nakakaranas ng ganito? Dahil alam kong personal ang aking relasyon sa Kanya. Palalimin po natin atin pong pagbatahin. Maghirap tayong makilala si Jesus dahil siya man ay dumaan din sa proseso ng pagpapakita ng kaniyang pagiging Diyos. Yung hindi siya naunawaan, yung hindi siya naintindihan, sa kabila ng ito, niyakap niya ang misyon na ibinigay ng Diyos sa Kaniya. Tayo rin po, huwag tayong susuko sa misyon natin sa buhay. Sapagkat ang lahat ay dadaan sa krus ng kamatayan. At ang krus ng kamatayang iyan ang magiging daan din sa pagkabuhay na walang hanggan. Mamatay po tayo araw-araw sa krus na ibinibigay ni Kristo. Hayaan nating mamatay tayo sa pride. Hayaan nating mamatay tayo sa selos o inggit. Hayaan nating mamatay tayo sa sama ng loob. Hayaan nating patayin natin ang mga ito upang mapalitan ng pagkabuhay ni Kristo. As we age, habang tayo'y tumatanda at nagkakaedad, natututunan natin kung papaanong kumonekta sa Diyos at matutuhan ang misyon na ibinigay niya sa atin. Huwag po tayong susuko. Hayaan nating patayin natin araw-araw ang mga satanas na naghihiwalay sa atin upang hindi natin magawa at mayakap ang misyon ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi ni Kristo kay Pedro, "Get behind me, Satan." Kaya po pag may mga tao na humahadlang sa plano ng Diyos sa inyo, sasabihan niyo, "Get behind me, Satan." Maglakbay po tayo. Batahin natin ang ating buhay.
Kailangan lang nating unawain, tanggapin, at yakapin ang buhay na ibinigay ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ng kaniyang awa. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw bilang pakikiisa sa pagdurusa ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasa ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nauna na sa atin sa kabilang buhay, naway makita nila ang mananakop na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin na araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak na sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaparinga at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Mayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.